Sa pagkakataong ito, hindi lang tumayo si Zhongcheng at naghihintay na tamaan. Tensed up at clumsy, ngunit alerto, hinugot niya ang kanyang espada habang humahalaklak na ang mga hanggal na iyon ay nangangarap kung naisip nilang makukuha nila ang kanilang paraan. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, tinatawag ang kumikinang na Divine Axe upang ilihis ang suntok. Isang boom ang pumutok sa hangin, ngunit si Zhongcheng ay tumayo doon ng ganap na hindi nasaktan. Ang mga umaatake ay natigilan sa pagkabigla. May sumigaw na ito ang kumikinang na Divine Axe, nagtatanong kung paano ito nangyayari. Ang panga ni Choi ay nakabitin, sumisigaw na si Zhongcheng ay dapat na pinuno ng isang minor sect at walang karapatan na gumamit ng ganoong klaseng kapangyarihan. Sa kabila ng pagtataboy sa strike, si Zhongcheng ay nanatiling nakatutok. Sa labas, gayunpaman, mukha siyang mayabang at kinutya na kung ang mga luma na aso na iyon ay umaasa sa mahinang lakas na iyon upang hulihin siya ng buhay, mas mabuti silang magtodo o mapanganib na masunog ang kanilang lungga sa abo. Ang mga mata ni Chu ay nakalok sa espada sa kamay ni Zhongcheng, at ang pagkilala ay nagdulot ng galit. Sumigaw siya na ang bastard ay umuugoy ng Silent Worm, ang 8th grade sword na regalo niya sa kanyang paboritong disipulo, at naglakas loob si Zhongcheng na gamitin ito laban sa kanya. Ang kanyang pasensya ay tuluyang naputol. Sumigaw siya para sa lahat na tumama ng buong lakas at siguraduhin na hindi mamamatay ng malinis si Zhongcheng. Nang walang pag-aatubili, ang buong grupo ay sumugod, ang mga sandata ay gumugulong ng magkasabay at ang mga formation techniques ay nag-apoy sa buhay. Lahat ay nakatuon kay Gang Chun. Ang mga galit na sigaw ay umalingaw na ang maliit na magnanakaw na ito ay kailangang magbayad para sa nawalang anak ng isang tao sa kanyang buhay. Kalmadong tiningnan ni Gang Chun ang bawat darating na strike at sa ilalim ng lahat ay nakaramdam ng malalim na kasiyahan. Ngumiti siya, sinasabing ganito talaga dapat. Ang sandali ng epekto ay dumating ng mabilis at brutal. Hindi kinaya ng kanyang katawan, at tulad ng pinlano, ang kanyang kaluluwa ay nahiwalay. Sa loob ng system space, isang prompt ang kumislap. Namatay ang host. Sanhi ng kamatayan, mob assault. Kinilalang mga mamamatay tao, mga cultivator mula sa Chiangsing Dynasty. Nagsisimula ang survival reconstruction. Standby. Mabilis na sumunod ang isa pang mensahe, nag-aanunsyo na ang matinding banggaan ay nagudyok sa Black Dragon sa ilalim ng Imperial City, na ang natitirang kaluluwa ay tumugon sa Azure Dragon bloodline ng host at nag-merge sa Divine Soul ng host. Ang reaksyon ni Zhongcheng ay agad. Nagsindi siya at nagbiro na ang Black Dragon ay tunog masama at nabanggit na ang system ay talagang gumagawa ng isang disenteng trabaho kamakailan. Ang system ay hindi nagbigay pansin sa kanyang paglibot at nagpatuloy sa kanyang gawain, idineklara na ang proseso ng muling pagkabuhay ay isinasagawa. Sa battlefield, ang katawan ni Zhongcheng ay nanatiling walang buhay, at sumimangot si Chuhai sa bangkay, humahalaklak na ang trash na tulad nito ay walang karapat-dapat maliban dito. Bagamat nakakahiya na hindi nila siya makaladkad pabalik ng buhay. Bigla, ang kalangitan ay naging pitch black. Nanlamig si Chuhai at biglang lumingon, sumisigaw na may kakaiba. Sa itaas, isang napakalaking anino ang sumugod. Isang Black Dragon ang sumabog ng may masungit na enerhiya, binabad ang courtyard sa madilim na kapangyarihan. Sumigaw sina Luran at ang iba pa, sumisigaw sa pagkalito. Ang mga ulo ay lumingon sa kalangitan habang ang beast ay yumanggal at sumisid ng diretso sa lupa. Ang kalungkutan sa hangin ay nagpadala ng panik sa pamamagitan ng pulutong habang ang mga tao ay tumakbo sa bawat direksyon, sumisigaw na may nakakatakot na nangyayari. Ang dragon ay lumapag ng direkta sa bangkay ni Zhongcheng, bumabalot ng mahigpit sa paligid niya. Sa sandaling iyon, umupo si Zhongcheng. Walang tanong, buhay na siya muli. Nagtaas siya ng isang kamay upang haplasan ang dragon na nakabaluktot sa paligid niya. Nagniningning na ang system ay talagang gumawa ng isang cool na bagay sa pagkakataong ito. Ang tanawin ay natigilan sina Choi at ang iba pa. Ang kanilang mga salita ay nagusot, halos hindi masabi ang tanong kung bakit buhay pa rin si Zhongcheng nang ang kanyang hininga ay malinaw na huminto. Hindi nag-aksaya ng hininga si Zhongcheng sa isang tugon. Kumaway siya minsan, idinirekta ang dragon ng diretso sa kanila. Ang dragon ay sumugod kaagad, at nagpanik si Diming at slashed sa hangin,
sumisigaw para sa ito na manatiling likod. Si Luran sa likuran niya, patuloy na umaatras, hindi naglakas loob na lumapit. Hindi umaatras si Chu Hordmaster. Pinanatili niya ang sarili at nagpaputok ng isa pang atake, sumisigaw na kung ang pagpatay kay Zhongcheng minsan ay hindi gumana, pagkatapos ay gagawin lang nila ito muli. Ang kanyang talam ay kumalat sa hangin, kumikislap sa spiritual power na hindi maaaring balewalain. Si Zhongcheng ay nanigas, ngunit para lamang sa isang segundo. Nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang sandata, at tinawag ang kanyang teknik, Divine Axe Technique. Ang epekto ay umalangaw habang ang parehong mga puwersa ay nagbanggaan. Hindi nagtagal upang makita na si Zhongcheng ay malayo pa rin sa raw strength. Hindi siya nasaktan, ngunit hindi rin siya makapaghatid ng isang nakamamatay na suntok. Kahit si Chu H ay tila nagulat sa iyon. Bumulong si Zhongcheng na hindi ito tama, ipinaalala sa sarili na ang Black Dragon Spirit ay dapat na nagpalakas sa kanyang paglilinang ng higit pa kaysa rito, at itinuro na ang krisis ay hindi eksaktong nalutas. Sinumpa niya ang system para sa pagkalito nito at nagpaputok ng isang matalas na hiling kung paano ito binibilang bilang isang survival plan. Habang nagagalit siya, ang Black Dragon ay lumutang at sumagi sa kanya. Kumurap siya sa pagtataka sa pagkontak at naglabas ng isang nalilitong. Pagkatapos ay inabot niya at dahan-daang hinaplos ang ulo ng dragon. Ang nilalang ay sumandal dito nang walang pagtutol. At sa sandaling naramdaman ni Zhongcheng ang tugon na iyon, ngumiti siya at kinumpirma na iyon ang eksakto kung ano ang naisip niya. Sa mga mata ni Zhongcheng, sa wakas ay itinapon ng Black Dragon ang lahat ng kapangyarihan na nakakapit sa katawan nito, inilantad ang isang kompletong kalansay. Sa ganoong, naisip niya na ang Black Dragon Bones ay dapat na ang core formation ay ng National Protection Grand Formation ng Shan Dynasty. Niyakap ito sa kanyang dibdib, patuloy na ngumiti si Zhongcheng at nagmalaki na dahil nag-merge siya sa leftover spirit ng Black Dragon, ang pagpapatakbo ng Grand Formation na ito ay magiging paligon niya. Naglabas siya ng isang tawa at inamin na hindi niya makatarungang sinisi ang dam system. Tama sa cue, si Zhongcheng ay dumula sa buong pick-up mode. Nakatingin sa talisman na iniwan ni Venerable Lan Yi, naiinis siyang bumulong na ang showtime ay susunod at kailangan niyang makahanap ng isang madla. Nang walang pag-aatubili, sinunog niya ang talisman. Siguradong, si Venerable Lan Yi ay nagpakita ng may flair. Lumakad siya ng mayabang, ipinapalagay na nagkaroon siya ng katinuan. Kumbinsido na sa wakas ay naintindihan niya ang kanyang halaga. Pinaikot niya ang hot ines at naghagis pa na si Elder Hu ay maaaring sumuporta sa kanya 5 beses man lang. Hindi man lang gusto ni Zhongcheng ang kanyang tulong, ngunit ang narinig niya na casual na bump up ang alok ay nagpadama sa kanyang galit na malinaw niyang hinihiling ang presyo sa kalagitnaan ng deal. Hindi natinag, ibinato ito nila ni nakasalanan niya dahil sa paghila ng kanyang mga paa. At ngayon na ang mga bagay ay ganito kalayo na, kahit siya ay kailangang magbayad ng halaga upang manalo. Kaya oo, ang mga presyo ay tumataas. Napakasama ni Zhongcheng ay tapos na sa iyon. Malamig niyang binaliwala na wala na siyang kailangan. Kumurap si Lan Yi sa pagkalito, nagtataka kung ano ang ibig sabihin yon. Lumingon si Zhongcheng, pinatakbo ang kanyang kamay sa kanyang Black Dragon, at nilinaw na tinawag niya siya purong para sa Theatrix, upang mag-pose lamang sa harap ng isang tao. Habang ibinabagsak niya ang huling linya, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa kabila ng pagkilala. Ang kanyang Black Dragon ay hindi mukhang mas mahusay. Samantala, sa Imperial Palace Square, abala ang Shan Emperor sa pag-ikot ng isang dagat ng mga sundalo. Sumisigaw ng mga utos, inutusan niya ang mga Imperial Guards na makinig. Ang mga gwardya sa ibaba ay umalingaw-ngaw nang magkasabay na naiintindihan nila. Ang emperador ay gumulong ng diretso sa susunod na utos upang sundan siya. Ngunit bago pa niya mailabas ang natitira, ang kalangitan ay napunit ng may dagandong na nagpagulo sa buong realm. Nanlamig ang emperador sa kalagitnaan ng utos, umiikot upang hilingin kung ano sa mundo ang bumaba. Bumalik sa dulo, ang putok ay tunog kahit mas malinaw. Sila Luan, Chu Hai, at ang iba pa ay sumisigaw na sa isang panik na ang Grand Formation ay nagsimula na at nagkakalat upang malaman kung ano ang nag-udyok dito.
Sa dulo ni Zhongchen, ang mga mata ni Lan Yi ay lumabas sa pagkabigla. Nagsasalita ng kanyang sariling nagmamadaling mga tanong tungkol sa kung ano ang ginawa niya at kung paano sa mundo ang National Protection Grand Formation ng Shan Dynasty ay na-activate. Sinalubong ni Zhongcheng ang kaguluhan ng may ngiti at casual na binanggit na nanunood lang siya ng spectacle. Pagkatapos ng kanyang komento, ang lupa sa paligid ng Imperial City ay sumabog sa 8 direksyon, naglunsad ng mga stream ng kapangyarihan sa hangin. Ang bawat isa ay samanga sa manipis na mga beam ng liwanag na umulan at nag-drill ng diretsyo sa mga tao sa ibaba, nagpapalitaw ng isang bagyo ng mga tili. Pinapanood ang sakuna na naganap, sina Loren at ang iba pa ay nagmadaling magtapon ng isang protective barrier ng magkasama. Nagagalit, sinumpa nila na ang hamak na emperador ay sa wakas ay gumawa ng kanyang galaw sa kanila mga outsider. Boom! Isang marahas na putok pagkatapos, ang kanilang barrier ay ganap na naghiwalay. Ang mga light beams ay dumaan sa lahat ng walang pagtutol, naglalagay sa grupo ng parehong kapalaran tulad ng iba pa. Ang mga kaluluwa ay nabasag sa epekto. Sa kung ano ang naramdaman tulad ng isang tibok ng puso, tanging mga rubble ang nanatili. Ang usok at debris ay sumakaw sa hangin. Ang lupa ay puno ng mga bangkay. Sinuri ang mga labi, halos hindi mapigilan ni Jiang ang kanyang pagkatuwa. Nagsimula siyang tumawa at masayang idineklara na ang kayamanan sa round na ito ay mukhang medyo makatas. Nang sa wakas ay dumating ang Emperor at ningti sa pinangyarihan, ang nakita lang nila ay patayan. Ang Emperador ay nakatitig sa gulo sa harap niya, ganap na natigilan. Ang kanyang mukha ay humigpit habang bumubulong siya ng hindi paniniwala na ang kanilang sariling National Protection Grand Formation ay maaaring matrigger ni Zhongcheng, iginiit na walang paraan. Biglang lumingon kay Nang Yi, sumigaw siya ng isang hiling para sa anumang bagay na alam niya tungkol kay Zhongcheng at inutusan siyang ibuhos ito ngayon. Sa halip na sumagot kaagad, lumiko si Nang Yi upang magtanong kung sinabi ba ni Tu Huang na ang dalawang Holy Sons ay malapit nang magpakita at kung gaano siya sigurado tungkol doon. Kumirap ang emperador malinaw na nagulat at kinumpirma na sila ay nasa ruta na. Pagkatapos ay nagtanong kung ano ang issue. Narinig ito, nagsindi-sining at sinabi na perpektong timing. Pagkatapos ay idinagdag na hindi ito ang lugar upang makipag-usap at kailangan nilang dalhin ito sa isang pribado na lugar. Bumalik kay Zhongcheng, pinanood siya ni Lan Yi na naghahalungkat sa kanyang bulwagan sa natigilan na katahimikan, sinusubukang balutin ang kanyang ulo sa kung anong uri ng freak ang kanyang kinakaharap. Tahimik niyang binilang na sa kabila ng pagiging nasa Heavenly Mandate Realm lamang, hindi niya alam kung paano niya sinampal ang isang Tiger Demon ng may nakakatakot na paglilinang. At ngayon ay mayroon siyang National Protection Grand Formation ng Qiangxing Dynasty sa kanyang likod. Kung mas tumatagal siya dito, mas lalo siyang nanginag, tahimik na binabanggit na mula sa lahat ng alam niya, ang Grand Formation na ito ay dapat na exclusibo sa emperador. At kahit si Ning Ti ay hindi pinapayagan na lumapit dito. Samantala, abala pa rin si Zhongcheng sa pagtingin sa mga kayamanan na nakuha niya. Isang Cutting Autumn Wind, isang Tian Robe, isang Zhonghuang, isang Danyangzi Sword, isang Jade Beads Ring. Matapos i-scan ang mga detalye sa screen, kumuha siya ng isang napakalaking kalabasa at nagsindi sa paningin ng isang bihirang elixir stash, tinawag itong tamang-tama upang subukan ang Evil Spirit Black Dragon. Nang walang pag-aaksaya ng isang segundo, binuksan niya ang kanyang bibig at itinapon ang buong bote ng mga elixirs. Pinapanood mula sa gilid, halos nasakaw si Lani at sumigaw na mayroon siyang isang tumpok ng mga bihirang kayamanan sa kanyang kamay at naglakas loob na nguyain ang mga ito sa harap ng lahat, nagtatanong kung hindi siya natatakot na may tatakas sa kanya sa lugar. Ngumunguya pa rin, casual na bamulong si Zhongcheng na kung may magbibigay sa kanya ng pagkain, kukunin niya ito at magpapasalamat. Kung mas matagal siyang nakatitig sa kanya, mas lalo siyang nagagalit. Sa kanyang ulo, sinumpa niya na ang pagkakita sa kanya na nilulunok ito na parang isang nagugutom na beast ay nagpaibig sa kanyang sampilan siya ng patag. Bigla, may nahuli ang kanyang atensyon, at sumigaw siya para sa kanya na huminto. Ang nagpapanik sa kanya ay ang tulos sa paglilinang ni Zhongcheng, sumisikat ng mas mabilis kaysa sa maproseso niya. Cultivation +1, Heavenly Mandate, 7th level.
Cultivation plus 1, Heavenly Mandate 8th level. Cultivation plus 1, Heavenly Mandate Siyam 9th level.